Nice day everyone! So ito guys, Pinoy OFW, piningot ng kanyang employer dito sa Hong Kong na Pilipino din. So, residente. Kaya, before we continue, kalma muna kayo. Let me give you a brief story. So, ito na nga guys, itong ating kababayan helper ay 3 months pa lang sa kanyang employer na mga Pilipino din. And nung una niyang malaman daw na Pilipino nga ang kanyang employer, tuwang-tuwa siya dahil feeling niya safe na safe siya. And at the same time, hindi siya mahirapang makipag-usap kasi nga Pilipino din. So, pagdating niya dito, naramdaman niya at napansin niya, nakabaliktaran pala yun lahat ng naisip niyang kagandahan noon. So, dito, ang kanyang kasama sa bahay, 5 adults, pang-anim siya, wala naman siyang alagang bata, lahat adults naman. And yun nga, all around ang ginagawa niya. So, ang pumirma sa kanya is yung anak ng matanda. Dati daw po, ang pumipirma palagi is yung matanda. Pero, baka, may mga nagsabi na baka nagka-problema, kaya yung bata na ang pumirma sa kanya. Pero may work naman yon. Anyway, so, ito na nga, tinanong ko siya kung kumusta naman ang pagkain. Sabi niya, ito po, nangangayayat, sabi niya. So, expected naman daw niya yon na hindi ganun ang portion na makakain niya. So, okay lang naman daw yun sa kanya dahil expected naman na niya yon. Pero ang hindi niya talaga matanggap is yung piningot pa siya ng kanyang employer nang hindi niya maibigay yung hinihingi sa kanya. So, eto na nga yun, guys. Dati daw po kasi, yung mga box na binibili ng tissue is itinatapon. Pag naubos na, sinabihan siya na itatapon mo na yung mga box kasi nga basura na yan. So, yun ginawa niya. Naubos yung tissue, tinapon niya yung box kasi nga totoo naman basura. Pero hindi naman siya sinabihan na itong box na to, i-keep mo, itago mo kasi kakailanganin. Hindi siya sinabihan nun. Kaya pagdating nung matanda, hinahanap sa kanya yung tissue box. Ang sabi niya, itinapon na daw niya. So, nung time na yon piningot daw po siya. Ang sakit kaya mapingot. Piningot daw po siya ng malakas and kung ano-ano pa yung mga sinabi sa kanya na masasamang salita ng matanda. So, hindi, alam niyo yon yung masakit na sa kalooban, nasaktan pa pisikal, 'di ba? Parang talagang mapapaiyak ka kasi nga nung piningot daw siya, halos maluha-luha talaga siya sa sakit dahil ang sakit daw talaga nung pagkakapingot sa kanya. So, ayun, kinausap daw, nagsumbong daw siya sa agency niya, pero ang sabi daw pagsasabihan itong employer. Usually yun naman talaga ang ginagawa palagi lang ng agency. Agency is yung kausapin yung employer. So, anyway, sabi ko sa kanya, nagkaroon ka ba ako ng picture? Hindi daw niya na-picturean kasi nga bawal. So, ito guys, ito, wala siyang fixed na day off. Kapag nag-CR daw siya, tatawagin agad. So, hindi pa tapos makalabas yung wiwi, tinatawag na siya. So, abang nagwiwi siya, dun lang sana siya makadot-dot. Pero, yun nga, palaging madalian. So, sa madaling salita, stricto. So, nung pinipingot siya, ang linya pa nung matanda sa kanya, kaya kitang tanggalin. Kaya kitang tanggalin sa pagtatrabaho mo. Pwede kang palitan namin agad-agad. So, ang yabang, di ba? May kayabangan. So, sabi ko sa kanya, kung napicturean mo sana, maganda pwede ka nang mag-report sa immigration kasi may picture kang ipapakita. Pero sabi ko sa kanya, next time, kung masasaktan ka pa, tumawag ka kaagad. Kahit hindi mo yung mismong actual na yon, yung basta araw na yan, mahawakan mo ang cellphone mo, tumawag ka kako sa mga pulis. Dahil, napaka-fair ng batas dito. Hindi pwedeng ganyan na masasaktan ka ng employer mo. Ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Kung hindi naman sa police, sa immigration ka magtanong, mag-inquire kung anong dapat mong gawin, and sila ang gagawa ng paraan na yan. Kasi dapat ka, kung may picture kang ipapakita na nasaktan ka, kasi importante yung may pruweba ka. Pero kung, halimbawa makatawag ka ako ng police, actual yon, fresh na fresh pa, at pwede pa nilang i-check lahat kung tinapik ka or kung ganyan, mati-check nila lahat-lahat yan. Pero since hindi naman actual, kailangan mo lang talagang picturean. So, yun. So, nakiusap ko itong kababayan natin na to, the other day lang, yun. Kasi day off niya nung Monday, ayan, nung Monday, nakausap ko siya sa baba. And yun nga, kasi dumaan. Alam niyo yun guys, nung habang nagkukwento siya,
yung naluluha talaga siya. Sabi ko, okay lang ilabas mo kung naiiyak ka. Kasi nga, masakit daw sa damdamin, sa kalooban niya. Tapos yung physical, na hindi niya na-expect na masasaktan siya ng employer niya na Pilipino pa, na ang nasa isip niya magiging mabait sa kanya. Pero, hindi kabaliktaran pala lahat. So, yun nga guys, sabi ko sa kanya, okay lang baka ako na i-content ko yung ano mo, yung ganyang nangyari sa'yo. Kasi, sabi naman niya kasi sa akin, nagtatanong-tanong din naman daw kasi siya, kasi nga, para alam niya ang dapat niyang gawin. So, sabi ko, i-content kita, hindi ko ilalagay ang pangalan mo at all, ganyan-ganyan details. Pero, kako, syempre, dun marami may mga yung mga makakapanood, pwede sila magbigay sa iyo ng payo. Kasi nga hindi maganda ang nangyayari na ganyan sa iyo. Magbibigay silang payo at yun ang gawin mo. Pwede mong idagdag sa sinabi ko sa iyo and mas maraming kaalaman, mas maganda. Sabi ko, kung may time ka, basahin mo yung labor code. Kasi ako, nasasaulo ko na kako ang labor code. So yan, kung may ano ka, magbasa ka, tapos yung mga magko-comment na mga suggestions sa'yo, yun din ang gawin mo. So, actually, nagtanong nga siya sa akin kung makahanap daw ba siya kaagad kaya ng employer. So, sabi ko, kung ang reason ng pag-alis mo sa employer mo is yung pananakit sa iyo, why not? Makakakuha ka talaga ng employer. So, mas maganda uunahan mo nga yung ano mo, yung gawan mo ng kailangan may reason kung bakit ka alis para makahanap ka kaagad ng trabaho. Kasi hindi po pwede yung gano'n nasasaktan ka. So, sabi ko, magbabasa ka lang sa mga comment dun sa views if ever kung ano pa yung mga suggestions sa iyo, yun na lang gawin mo. But make sure ka na wag kang gagawa ng mga kapalpakan din para hindi din para hindi ka masaktan. Kasi mahirap yung binubungangaan ka na tapos kasi pag binungangaan ka, minamalit ka na, tapos physical ka pang sasaktan, hindi na magandang usapan yon, di ba? So, naghahanap din siya balak na niya maghanap ng ibang employer nga. So, sabi ko, pero sa ngayon, habang hindi ka pa, kasi bago ka pa lang din, pakisamahan mo ng maayos, gawin mo ang trabaho mo ng maayos para hindi ka masita para hindi ka masita. Pero kung may sakitan na naman, ibang usapan na yan ka ako. Maging alerto ka palagi sa mga gagawin mong desisyon kasi ikaw ang magiging lugi ka ako diyan. So yun lang guys. So yun na nga. Like kong sinasabi sa inyo, always be happy and rise up. Enjoy your work para hindi mo maramdaman ang pagod. And yun, comment down below lang po sa mga suggestion or comments nyo sa ating kababayan. And kung meron din kayong gustong gawin ko or as anything, comment down below. And of course, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, is Judy Rule. And of course, ang ating page, Judy Rule 1. So, have a nice day everyone.